Nakakatakot, nakakakilabot panoorin ang ganitong mga klaseng eksena na animoy nanonood ka ng pelikula. At noong una nga mga idol ay hindi ako makapaniwala na ang napapanood ko pala ay nangyayari sa totoong buhay. Malakas na pagbaha habang inaanod ang maraming sasakyan, sabayan pa ng malalakas na hangin at pag-ulan na ang naging resulta ay animoy naging dagat ang buong kapaligiran, at sabayan pa ng malalakas na sunod-sunod na lindol na naging resulta sa matinding pinsala. At marahil kung ikaw ang nasa sitwasyon nila ay baka hindi mo kayanin at baka manginig ka sa sobrang takot dahil sa mga nangyayari sa iyong paligid. At ito mga idol ang mga kaganapan sa bansang China. Ang nooy dating mayaman, maunlad at magandang kapaligiran ng bansang China ay ngayon ay umaharap na sa matinding pagsubok, matinding suliranin, matinding tagutom at pagbagsak ng ekonomiya. At dahil nga mga idol sa mga pangyayaring ito ay marami ang napapaisip, marami ang nagtatangkang tumakas sa bansang China. CBS Mornings, a growing number of Chinese migrants cross the US-Mexico border illegally. A growing number of Chinese migrants are traveling halfway around the world to enter the US. Halos kalahati ng distansya ng mundo yung nilakbay nila. Makatakas lang sila sa China at makarating po sa Amerika through the border with Mexico. CBS News Elizabeth Palmer follows the journey of those willing to risk their lives for a chance to make it in the US and break free of China's weak economy, repression, and corruption. Yun pala yung dahilan. Kaya pala sila tumatakas sa China. Nakikipagsapalaran papuntang Amerika. Nakahanda po sila mga ka-istorya. Isapalaran ang buhay nila, makatakas lang ng China at makarating lang ng Amerika. Ang dahilan ay dahil umano sa weak economy ng China, repression at corruption. Ganito pala mga idol ang totoong sitwasyon sa bansang China, na kung saan ang labis na naapektuhan dito ay ang mga mamamayan. Dahil bukod mga idol sa mga kalamidad, sa paglindol at sa pagbaha at sa marami pang salot na dumaan sa bansang ito, ay sabayan pa ng walang habas na korupsyon ng gobyerno. At hindi lamang korupsyon mga idol ang kumakalat dito, kundi pati na rin pagpapahirap mga idol sa mga mamamayan ng nasasakupan ng bansang ito dahil sa maliit na sahod na pinapasahod sa kanila. At dahil na rin sa sobra-sobrang oras na pagtatrabaho nila ay naiisipan ng mga tao ng China na umalis ng bansa at tumipat at tumakas patungo sa ibang bansa. Ang mga pangyayaring kalamidad na ito mga idol na nangyayari sa bansang China ay labis na nakakabahala, lalo pat ang mga tao dito ay malayo sa ating Panginoong Diyos na lumikha at hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya naman mga idol, habang may panahon pa, hindi pa huli ang lahat para sa mga tao na hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Kaya naman ang bansang China ay mayroong pang pagkakataon upang kumilala sa ating Panginoong Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nakasulat mga idol sa banal na kasulatan ng dahil sa pagmamahal at pag-ibig sa atin ng ating Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang tayo ay maligtas sa kasalanan, na ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga taong binabaliwala ang ganitong mabuting balita ng Panginoon ay mahaharap sila sa panganib. Kaya naman habang may pagkakataon pa ay ito na ang pagkakataon para kumilala sa totoong Diyos na lumikha at sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas.